Ate. Tuwang-tuwa na lumapit sa kanya, ang mga kapatid niya. Nakangiti na gumanti si Arabella ng yakap sa mga ito, habang nakatingin naman ng may ngiti sa lobby, sa kanila ang nanay nila. Matagal din siyang hindi nakauwi, dahil pinagtuunan niya ng pansin, ang nalalapit niyang pagpasok, sa university ng kaibigan ni Drake na si Alaric. Grabe, hindi siya makapaniwala, na mayayaman pala talaga ng sobra, ang mga magkakaibigan. Katulad ng sinabi ng nobyo niya, ito ang nagsilbing tutor niya sa lahat. Hindi siya makapaniwala, na mabilis lang pala siyang matututo. Siguro ay dahil magaling talaga magturo si Drake. Namula ang pisngi ni Arabella, nang maalala na hindi lang tungkol sa pag-aaral, ang itinuro nito sa kanya. Kanina ka pa nakangiti, anak. Nobyo mo ba ang dahilan? May panunudyo sa tinig na tanong ng nanay niya, kaya naman ang apat niyang kapatid, ay agad na tumingin sa kanya nang may gulat sa mukha. Boyfriend mo na si Kuya Renz, ate. Hindi makapaniwalang tanong ni Andy. Ito ang pangatlo sa kanilang magkakapatid. Sakitin man ito, ay masipag naman ito mag-aral. Agad na umiling siya. Hindi ko nobyo si Renz, ano ba kayo? Napakamot siya sa ulo, at nag-iwas ng tingin sa ina. Si Drake ang boyfriend ko. Sinong Drake? Magkasabay pa na tanong nina Andy, at Alex. Mag-uusap tayo, Arabella. Seryoso ang boses na wika ng nanay niya, bago siya tinalikuran. Napabuntong hininga si Arabella, bago sumunod sa nanay niya. Ang tatlo niyang kapatid, ay naging abala sa pagkuha ng mga pasalubong na dala niya, maliban kay Arjo, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. Nakatingin ito sa kanya habang napapailing. Alam mo ba ang pinapasok mo, Arabella? Agad na tanong ng nanay niya, nang makapasok sila sa maliit nilang kusina. Dahil wala silang upuan ay sa lapag sila naupo, kaya ngayon ay magkaharap sila. Anak naman, alam natin pareho, nakamumuhian ka ng lalaking iyon, sa oras na malaman niyang ang ama mo, ang dahilan ng pagkamatay ng pamilya niya. Pero hindi naman niya alam, Nay. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Arabella. Nagyuko siya ng ulo, at mahinang napaiyak. Pinayagan kitang magtrabaho doon, dahil ang sabi mo ay gusto mo lang malaman, kung ano na ang naging buhay ng kaisa-isang anak, na naiwan ng pamilyang iyon. Hindi ko sinabi sa'yo na mahalin mo siya. Nagsimula ng manginig ang boses ng nanay niya. Katulad ng mga nakaraang taon. Nagdurusa rin ang nanay niya, sa nagawa ng tatay niya. Ilang taon itong umiyak at humingi ng tawad, sa kasalanan na hindi naman ito ginawa. Patawad, Nay. Patawad po dahil hindi ko napigilan. Tumalikod ang nanay niya sa kanya, at kita ni Arabella, kung paano umalog ang balikat nito. Walang hiya ka talaga, Adolfo. Bakit hindi mo nalang dinala, ang kamalasan hanggang sa kulungan? Sa loob ng 8 taon, ay ngayon na lang ulit binanggit ng nanay niya, ang pangalan ng ama niya. Bakas ang sobrang pagkamuhi sa boses nito. Hiwalayan mo siya, ate. Tumingin si Arabella sa likuran niya. Nakita niya si Arjo, na walang emosyon ang mukha na nakatingin ngayon sa kanya. Hindi ko kaya, aniya. Tama si nanay, ate. Kapag nalaman niya na anak ka ng lalaking, pumatay sa pamilya niya, sa tingin mo ba mamahalin ka pa rin niya? Sa tingin mo, hindi madadami ang pamilya natin, sa galit niya sa lalaking iyon. Hindi na kailanman tinawag ni Arjo, na tatay, ang ama nila. Dahil ang dahilan noon ni Arjo, kahit ng mga bata pa sila, ay palagi naman sila nitong sinasaktan. Sa mga kapatid niya, ay si Arjo lang ang nakakaalam na ang amo niyang si Drake, ang kaisa-isang anak na naiwan ng pamilyang, pinaslang ng ama niya. Sina Andy, Alex, at Amy, ay hindi alam ang bagay na iyon. Anak, walang lihim na hindi nabubunyag. Ayaw lang namin na masaktan ka. Lumapit ang nanay niya sa kanya, at hinawakan siya sa balikat. Makinig ka sa akin, Arabella. Matigas na umiling siya. Nay, nangako si Drake sa akin. Alam ko na hindi niya ako sasaktan, dahil mahal niya ako. Saka hindi niya naman malalaman kung sino ako, dahil matagal nang nakakulong si tatay. Mahirap kalabanan ang kapalaran, anak. Masasaktan ka lang. Pilit na ngumiti si Arabella sa ina. Nay, maniwala kayo, hindi ako masasaktan, dahil mahal ako ni Drake. Mahirap kalabanan ang kapalaran.
Hanggang ngayon, ay naririnig pa rin ni Arabella, ang boses ng nanay niya sa isip niya. Alam niya na masama ang loob nito, at ni Arjo, dahil hindi siya sumunod sa bilin nito na hiwalayan si Drake. Hindi niya kaya, maisip pa lang niya na mawawala si Drake sa kanya, ay kumikirot na ang dibdib niya. Mahal na mahal niya ang binata. Sa loob ng 4 na buwan, na relasyon nila ay tuluyan na niyang binigay, ang lahat sa kanya. Sa katunayan nga ay hindi na siya nagtatrabaho bilang kasambahay sa mansion. Sa loob ng 4 na buwan ay nagsilbing tutor niya si Drake. Bumantong hininga siya. Hindi niya sinabi sa nanay niya, ang tungkol sa bagay na iyon, dahil tiyak na magagalit ito sa kanya. Kabilin-bilinan ng nanay niya, na hindi maaaring makisama sa lalaki sa iisang bahay, at makipagtalik lalo na't hindi pa kasal. Pero nagawa na niya. How's your family? Nilapag ni Drake ang dalang juice, at hinalikan agad siya sa labi. Ayos lang sila. Maikling tugon ni Arabella. I don't understand, babe. Bakit ayaw mo pa akong ipakilala sa kanila? Umupo ito sa tabi niya, at umakbay sa kanya. Hindi ka pa ba sigurado sa akin? Biro ni Drake sa huling sinabi. Ilang beses na kasi itong namilit, napuntahan ang pamilya niya, pero palagi siyang tumatanggi. Nanginginig ang kamay, na dinampot ni Arabella ang juice, at uminom. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hintayin ko muna na makapasok ako sa university. Pagdadahilan niya, hinalikan ni Drake ang balikat niya. Alright, it's up to you. Hinalikan ni Drake ang balikat niya. Nood tayo ng Netflix sa kwarto. Pinandilatan niya ito ng mata. Netflix mo mukha mo. Sigurado na hindi na naman siya nito titigilan. Napahinto si Arabella sa paghakbang, nang marinig ang pagtunog ng telepono. Miss Flor, can I talk to Drake? Agad na bungad ng babae sa kabilang linya. Sa loob ng 8 buwan ni Arabella rito, ay ngayon lang siya nakatanggap ng tawag sa isang babae. Imposible naman na secretary ito ni Drake, dahil lalaki ang secretary nito. Ma'am, hindi po ito si Miss Flor, pero sandali lang po, ay ko-connect ko ang tawag niyo kay Drake. What? Napapikit si Arabella. Sa lakas ng boses, nang nasa kabilang linya, tila mabibingi siya. Who's this? Tanong nito. Napangiwi siya. Bakit parang galit agad ito? Ako po si Arabella. Maang na tumingin siya kay Drake, nang pindutin nito ang end button sa telepono. Bakit mo naman pinatay? Hinahanap ka kaya niya? Hayaan mo ang babaeng iyon, na magsawa sa kakatawag. Bakas ang pagkainis, at pagkataranta sa boses ni Drake. Sino ba ang babaeng iyon? Sabay silang napatingin sa telepono, nang magring iyon. Go to our room, babe. Basahin mo ang librong hinanda ko doon. Utos ni Drake. Tumingin si Arabella sa telepono, bago sumunod sa utos ng nobyo. Habang papalayo ay rinig niya, ang galit na boses nito. Will please stop calling me? My decision was final. Even your parents can't do anything about it. Galit na binagsak ni Drake ang telepono. Hindi ni Arabella maiwasan ang mapaisip. Sino ito, at bakit galit si Drake? Sa bagay, palagi nga palang galit, at masungit ang boyfriend niya, pagdating sa ibang tao. Sa kanya lang naman ito malambing, at ngumingiti. Kinagat niya ang loob ng pisngi, para pigilan ang kilig, pero hindi niya nagawang pigilan ang tuwa sa dibdib. Sinong hindi matutuwa, kung ikaw lang ang pinapakitaan, ng soft side ng nobyo mo? Handa na sana siyang magpagulong-gulong sa kama, dahil sa kilig. Nang matigilan siya, paano ay may asol na kahon, sa ibabaw ng kama? Babe, Leon ang nakasulat sa dedication card. May nakalagay pang hugis puso sa tabi nito. Tinakpan niya ang labi, at kinulong ang ngiti sa loob ng bibig. Baka himatayan siya sa sobrang kilig. Ang sabi ni Drake ay libro ang narito, pero hindi pala. Kumikinang ang mga mata, na humarap si Arabella sa nobyo, nang maramdaman ang yakap nito sa likuran niya. Akala ko ba libro ang narito? Ikaw ha, namimahasa ka na. Wala ka nang ginawa, kundi pakiligin ako. Ang layo nito sa Drake na una niyang nakilala. Masanay ka na, dahil pakikiligin kita, hanggang sa pagtanda natin. Hinaplos ni Drake ang pisngi niya, at tumingin ng puno ng pagmamahal sa kanya. Palagi ko namang sinasabi sa'yo, di ba? Hindi ako mag-asawa na iparamdam sa'yo, kung gaano ka kahalaga sa akin.
Tumingkayad si Arabella, at hinalikan ang nobyo sa lobby. "Thank you for that, babe." Aniya. Sumilay ang pilyong ngiti sa lobby nito. "Sabay na tayong maligo." Aniya sabay irap. "Mahirap kang kasabay maligo, Drake. Inaabot tayo ng oras." Kumalat ang malakas na halakhak nito sa kwarto, dahil sa sinabi niya. Pagkatapos magbihis ay agad na pinatuyo ni Arabella ang buhok gamit ang blower. Hindi na siya naglagay ng lipstick sa lobby, tanging polvo lang. Sigurado kasi siya, nahahalikan siya ni Drake, hanggang sa mabura ang lipstick niya. Suot niya ang nakalagay sa asol na kahon, na nasa ibabaw ng kama kanina. Isa iyong gentle style v-neck bubble short, sleeve dress. Mukhang nahalata ni Drake, na paborito niya ang kulay asol. Dahil madalas na kulay asol, ang kulay na ibinibigay nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin, nang lumabas si Drake sa bathroom, nang walang ni isa mang saplot. Grabe, parang nang-aakit naman ang lalaking ito. Ayaw mo akong sabayan maligo, tapos ngayon maglalaway ka. Ano daw? Maang na tumingin si Arabella kay Drake, na ngayon ay magkakross ang braso sa dibdib, habang may ngisi sa lobby na nakatingin sa kanya. Magbibihis na ba ako? O baka may gusto ka pang gawin, tayo bago umalis? Mayabang na tanong nito. Pinaningkitan niya ng mata ang nobyo. Kaya kung magpigil, tanda. Ewan ko lang sayo. Gumanti siya ng ngisi, nang makita kung paano nawala ang ngisi ni Drake sa lobby. Babe, malakas si Arabella na natawa, nang makita kung paano namula ang mukha nito sa inis. Tinatawag niya kasi itong tanda, para asarin, at hindi nga siya nabigo. Dahil hindi may pinta ang mukha nito. This way, ma'am and sir. Nakayuko na iginiya sila ng manager, ng isang mamahaling restaurant. Nakapaikot ang braso ni Drake, sa bewang niya habang naglalakad sila. Kinagat niya ang lobby, para pigilan ang ngiti na gustong umalpas sa lobby niya. Paano ay mukhang nagtampo talaga ito, sa pagtawag niyang tanda rito. Inalalayan siyang umupo ni Drake, bago ito naupo sa kaharap niyang upuan. Smile naman dyan, babe. Ani ni Arabella sa nobyo, pero hindi ito kumibo. Babe, wag ka nang magtampo. Hinawakan niya ang kamay nito, pero walang epekto. Binaling ni Drake ang tingin, sa ibang direksyon. Napalabi siya. Ibang klase pala magtampo ang isang Drake Monteverde. Bakit nagagalit ka? Matanda ka naman talaga. Tinakpan niya ang lobby. Naku naman, Arabella, site niya sa sarili. Hindi talaga niya minsan mapigilan ang bibig. Nagtagumpay nga siya, na mapatingin sa kanya ang nobyo, iyon nga lang, ay naniningkit ang mga mata nito ngayon, habang nakatingin sa kanya. Binawi nito ang kamay, at nakangising sumandal ng upo. Tanda, ayos lang. Napapatirik ko naman ang mata mo. Muntik na si Arabella na malaglag, sa kinauupuan nang marinig ang sinabi ni Drake. Pulang-pula din ang mukha niya. Bunganga-munga, mahina niyang sita. Nakakahiya, baka may makarinag. Why? Dahil matanda na ako. Dumukwang si Drake, at inilapit ang mukha sa kanya. Baka nakakalimutan mo, babe. Ang matandang tinatawag mo, ang mapapangasawa mo, at aanakan ka ng isang dosina. Tinakpan ni Arabella ng kamay ang bibig nito. Oo na, babe. Hindi talaga ito titigil. Sumama yata talaga ang loob, sa pagtawag niya ng tanda. Kumunot ang noo ni Arabella, nang maalala ang huling sinabi nito. Isang dosenang anak. Tumanggo si Drake kaya mahina niya itong piningot. Anong tingin mo sa akin? Baboy. Gawin ba naman siyang palahi ang baboy? Baboy ba ang tingin mo? Akala ko ba maganda ako? Yun ang sabi mo sa akin araw-araw, Lumamlam ang mata ni Drake, habang nakatingin sa kanya ng puno ng pagsuyo. You're beautiful, babe. Everything about you is beautiful. That's why you captured my eyes, as well as my heart. Katulad ng palaging nagagawa, ng matatamis na dila ni Drake, kumabog ang dibdib niya. I love you so much, Arabella. Happy 4th month, Sherry. Ani Drake bago dinampi, ang lobby nito sa lobby niya. Pumikit si Arabella, at hindi mapigilan ang maluha. Kaya pala sa tuwing sasapit, ang ika-20 ng buwan, ay palagi siyang niyayang lumabas ni Drake. Dahil month Sherry nila, pangbata man kung sabihin ng iba, pero bakit nakakakilig? Dumilat si Arabella,
at bumungad ang kasing itim ng gabi, na mga mata ni Drake. Para siyang hinihigop ng mga tingin nito, patungo sa lugar na sila lang dalawa. Mahal na mahal kita, Drake. Sobrang mahal. Aniya bago hinawakan ang mukha nito. Siya naman ang kusang humalik sa lobby ni Drake, na agad naman nitong tinugon. Sir, tumawag si Mr. Smith. I know, agad na putol ni Drake kay Miss Flor at sa kasaglit na tinapunan si Arabella ng tingin. I'll call him later. Agad na umalis si Miss Flor. Gusto ni Arabella sanang itanong sa nobyo, kung sino iyon. 2 linggo na niyang napapansin, na palaging wala sa mood si Drake, kapag tatawag ang Mr. Smith na iyon. Saka nakakahiya magtanong. Mukha namang siyang tsismosa nun. Kumunat ang noo ni Drake, nang tumunog ang cellphone nito. Mahinang mura ng binata. I'll take this call, babe. Tumayo ito, at iniwan siya kaya naman nagtataka na sinundan ni Arabella ito ng tingin. Hindi naman ito umaalis, kapag may kausap sa cellphone. Kaya nakapagtataka na lumayo ito ngayon, para sagutin ang sino man na tumatawag rito. Ngumuso siya. Mabuti na lang, at alam niyang lalaki ang tumawag, kundi ay magseselod siya. Madilim ang mukha ni Drake nang bumalik. I will attend a meeting, babe. Hindi na tayo aalis. May usapan sila, nakakain sa labas ngayon araw. Sasamahan rin siya nito, na bumili ng regalo niya para kay Andy. Malapit na kasi ang kaarawan ng kapatid niyang si Andy. Tomorrow na lang, babe. Humalik si Drake sa lobby niya, bago umakyat sa kwarto. Mas lalo lang si Arabella na nagtaka. Sa bawat lakad kasi ng nobyo, ay palagi siyang kasama. Bumantong hininga siya. Ano ba itong mga iniisip niya? Hindi naman sa lahat ng oras, ay dapat na palagi siyang kasama. Napabuntong hininga na naman siya. Masyado pa talaga siyang bata, pagdating sa ganitong bagay. Kanina pa nakaalis si Drake. Si Arabella naman, ay patuloy sa pagbabasa, ng mga librong binili nito para sa kanya. Tumayo siya, at ibinagsak ang libro. Mabuti pa na umalis siya, para bumili ng regalo para sa kapatid. Bakit ba hindi niya naisip, na isang businessman ang nobyo niya? Marami itong inaasikaso, at malamang na busy ito. Mabilis siyang naligo, at nag-ayos. Aling Marta, aalis lang po ako. May bibilhin lang palm ni Arabella, sa bagong kasambahay na pumalit sa kanya. Ma'am, Aling Marta naman, sabi ko naman sa inyo, di ba, na Arabella lang ang itawag niyo sa akin. Napakamot ang matanda sa ulo. Pasensya na po, ma'am. Arabella pala. Nakakahiya naman po kasi. Aling Marta naman, Arabella nga ang tawag mo sa akin, pero nagpo ka naman. Napailing siya. Mabait si Aling Marta. Kung si Miss Flor, ay mukhang istrikta, ito naman ay hindi. Kapag wala siyang ginagawa, ay palagi din siyang tumutulong dito, para matapos agad nito ang gawain. Mabagal na rin kasi ang kilos nito, dala ng katandaan. Hindi na si Arabella nagpahatid sa mall, na pag-aari ni Liam. Sumakay na lang siya ng taxi. Pamasahe lang pang taxi ang dala niya. May binigay kasi na card si Drake sa kanya. Ayon sa nobyo ay gamitin lang niya iyon, kapag may gusto siyang mga bilhin. Dahil nahihiya siya, ay hindi niya pa ito ginagamit. May kaunti siyang ipon, dahil sa pagtatrabaho sa mansion, at ngayon nga ay nakatabi na iyon. Tinitigan niya ang card na hawak. Ngayon ay gagamitin niya ito. Narito na tayo, ma'am. Ani ng taxi driver. Matapos magbayad ay agad siyang bumaba. Hindi pa rin si Arabella makapaniwala, na ang mall na nasa harapan niya ay pag-aari ni Liam. Mukhang may sayad lang ang isang iyon, pero mayaman pala talaga. Isang blue faded jeans, at white t-shirts lang ang suot niya. Tinali din niya ang buhok niya. Ano kaya ang magugustuhan ni Andy? Nakahawak sa baba na tanong ni Arabella, habang nasa section siya ng mga damit. Ang hirap pumili, lahat kasi ay magaganda, Leon nga lang ay ang mamahal. Here, nagangat siya ng tingin, nang may kamay na may hawak na isang red t-shirt, ang nasa harap na niya ngayon. I'm sure magugustuhan ito ng boyfriend mo. Go ask the sales lady for the size you want. Gusto niya sana magpasalamat sa lalaki, pero umalis na ito sa harap niya. Tiningnan niya ang shirt na inabot nito. Maganda nga, sigurado na magugustuhan ito ng kapatid niya. Isa lang ang bibilhin niya. Ang mahal kasi.
Mas maganda talaga mamili sa Divisoria, dahil mura. Pero ayaw naman niyang pumunta roon, nang walang kasama. Matapos magbayad gamit ang card ni Drake, ay pumunta si Arabella sa isang restaurant, at pumasok doon. Nilabas niya ang cellphone, at tinawagan ang nobyo. Gusto niyang itanong, kung anong oras ito matatapos sa meeting. Para maghihintay na lang siya rito. Pero nakakailang tawag na siya, ay hindi nito sinasagot. Kunot ang noo, na tiningnan niya ang cellphone. Ngayon lang nangyari, na hindi ni Drake sinasagot ang tawag niya. Mahina niyang nahampa ang noo ng palad niya. Ano ka ba naman, Arabella? Paano kung nasa meeting pa siya? Mamaya ay makaistorbo pa siya. Natigil siya sa pagkastigo sa sarili, nang makita ang pagpasok ng 4 na tao sa restaurant. Isa ang nobyo niya sa mga iyon. Dahil nasa dulo ang pwesto niya, ay hindi siya makikita agad. Kumunat ang noo niya. Isang matandang babae, at lalaki, ang nasa likuran ni Drake. Ang kinakunot ng noo niya, ay ang babae na nakakapit sa braso ng nobyo niya. Gusto niyang tumayo, at lapitan si Drake, pero hindi niya magawa. Gusto niyang alisin ang braso, ng babaeng nakakapit sa nobyo niya, pero hindi rin niya magawa. Nakaramdam siya ng panliliit, napakaganda ng babae. Tila isa itong modelo, na nakikita niya sa mga magazine. Matangkad, at napaka-elegante ng dating. Gusto niyang lapitan si Drake, at yayain na umuwi. Pero paano niya magagawa iyon, kung hindi nga niya maigalaw ang sariling katawan, para lapitan ito? Nang tumingin siya kay Drake, ay nakita niya ang pagngiti nito. Mirit ang dibdib niya. Hindi siya sanay, na makitang ngumiti si Drake ng ganon, kapag nasa harap ng ibang tao. Kaya sino ang babaeng kasama nito? Bakit nagagawa nitong mapangiti si Drake? Matamlay si Arabella nang makauwi. Katulad ng inaasahan niya, ay wala pa si Drake, nang makarating siya ng mansion. Inaamin niya na nakaramdam siya ng selos. Pero pilit din niyang sinasabi sa sarili, na wala lang ang nakita niya. Siguro ay isa iyong business meeting, katulad ng sinabi ng nobyo niya. Malapit lang siguro talaga ang nobyo niya, sa mga ka-business meeting nito. Tama, Leon lang iyon. Saka baka malapit na kaibigan din ni Drake, ang babaeng iyon. Kausap niya sa sarili habang naliligo. Mas lalo lang si Arabella na hindi mapakali, lalo na't inabot ng gabi si Drake. Nakahiga siya ng diretso, habang nakatingin sa kisame ng kwarto. Hindi niya maiwasan ang malungkot na ngumiti. Kahit sa ang aspeto, ay malayong malayo ang katayuan nila ni Drake sa isa't isa. Umupo siya, at kinuha ang cellphone ng magring iyon. Babe, bungad ni Drake. Agad na napangiti siya, nang marinig ang boses nito. Pero ang ngiti sa lobby niya ay agad ding nawala. Malilate ako ng uwi. Nagkaroon lang ng emergency. I love you. Kagat ang lobby, na tumingin siya sa cellphone na hawak. Hindi man lang hinintay ni Drake ang sagot niya. Agad na binaba nito ang tawag. Gayunpaman ay hindi niya maiwasan ang mag-alala. Emergency daw. Samantala, layek ng iyak si Sandra, habang nakayakap kay Drake. Matapos ang meeting, ay inatake sa puso ang ama nitong si Mr. Smith. Gusto man ni Drake, na ilayo ang dalaga, ay hindi niya magawa. Siya ang dahilan kung bakit inatake ang ama nito. Isa sa kaibigan ng mommy niya, ang ina ni Sandra. One of his mother's best of friend, to be exact. Si Sandra naman, ay anak ng mga ito. Kasing edad ni Drake ang dalaga, at malapit sa kapatid niyang si Daisy. Drake, you should keep your promise. Hindi matatanggap ni na mom, and dad ang gusto mo. Patuloy sa pag-iyak ang dalagang si Sandra habang nakayakap sa kanya. Kanina ay nakipagkita siya sa mga ito, para tapatin ang mga ito na hindi siya susunod, sa gusto ng mommy niyang mangyari. Naalala ni Drake, na napangiti pa siya kanina, dahil napag-usapan nila ang kapatid niyang si Daisy. At dito na po nagtatapos, ang 14 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming